Bluetti Power Station. So, isa sa mga challenge actually ng pagkakaroon ng Bluetti, lalo pag dadalhin mo siya outdoor camping, is power source, diba? So, okay lang yan kung may masasaksakan ka. Pagka nalobat to, like right now, I think lobat na to. Yes, almost lobat na nga. Zero na siya, wala nang bar. Zero na. So yeah, sinadya ko talagang zero bar na yun para bago ko gawin tong video na to. So, ginamit ko muna siya ng ginamit hanggang sa malobat siya. So, isa sa mga challenge niyan is, what if nasa outdoor ka, dala mo siya sa labas, wala kang pagsasaksakan, and syempre, problem yon. Useless na yan kung wala kang pagsasaksakan, hindi mo siya ma-charge. Ngayon, kung wala kang masasaksakan, another remedy is dapat meron kang solar setup man lang. Kahit man lang sana portable solar setup. And good thing, si Bluetti mismo, meron siyang pinadala na portable daw ito na solar setup. So, yeah, this is unboxing time. Hindi ko pa siya nagamit at hindi ko pa na-unbox. Kita nyo naman, ano pa yung package. Binutas na kasi sinilip ko kung kanino gato. Hindi kasi ako sure kung saan galing ito. So it turns out from Bluetti. So let's do this. And this is 200 watts na agad. 200 watts solar panel, solar module. Expectations muna tayo bago natin buksan. Expectations, peak power niya is 200 watts. Solar cell, mono lang po siya. Sa mga nakakaintindi dyan ng solar, paki-explain na lang kung mga binabasa ko. This is my first time, disclaimer ha, this is my first time na magkakaroon ng solar setup. Cell efficiency up to 23%. Voltage at max power is 20.5 volts. Current max power 9.7 amps. Open circuit voltage 26.1 volts. Short circuit 10.3 amps. Operating temperature up to 65 degrees Celsius. Oh, so hindi siya pwedeng sobrang init. 65 is, well, mainit pa rin naman yan, but you know, hindi pwedeng lumagpas ng at up to 100 degrees Celsius. Yung kumukulo na ba, yung pasang-paso, hindi naman siguro abot siguro nun, kasi tututok lang naman natin sa araw. But anyway, ayan po ang mga expectations, just in case na curious kayo. So tingnan natin kung kaya niyang hanggang 200 watts na capacity ngayong tanghaling tapat. Actually right now I think nasa 12 afternoon na yata ngayon. Duda ko tansya ko mga 10 to 15 kilos. Dito, yung parang pocket bag niya. Pocket bag niya to. Okay. So dito nakasaksak. And then from here, yeah, meron na siyang direct yata to sa solar. So I guess ito na, direct na charger na. So yeah, like I said, plug and play na talaga siya. So itanggalin natin to. I think ito yung stand. Itong velcro na to, parang ito magiging paan niya yata mamaya. So meron tayong mga ano dito, ang tawag dito sa ganito, parang sa seatbelt type yung fastener. O dito may nakalagay lang na logo ng Bluetti. Igutin lang din dito. Okay, bubukas na siya. Nice, yun pa itsura niya. Texture is, this is plastic, made of plastic na hindi ko maintindihan kung ano material ito. Parang plastic na salamin. Tapos parang texture siya na ganitong tela, pero mas ano lang yung tahe. So importante pala to, kasama to sa box. Ito yung sa isa, nalito tuloy ako kalin dito yung sa maliit at sa malaki na Bluetti ko. Connect na natin. Again, kasama po ito, itong adapter na to, kasama na to sa box ni Bluetti. So ready na po si Bluetti, just so you know. Iyon, nag-click na. And the other end dito naman. So ayun, and let's see kung mag-charge nga siya. Meron ng input na 139 watts. Ayun, 140, umakit na po siya. So yeah, totoo, plug and play nga lang, provided na hindi nyo nawala yung adapter na kasama ng Bluetti nyo nung binili nyo siya. Nasa box po siya, kasama yung wire na yan. Umakit siya, naglalaro siya sa 140 watts input papasok. So since battery empty natin, na battery empty ko to si Bluetti, orasan natin kung gaano katagal siya matatapos. 140 watts lang siya, steady siya sa 140 watts, tanghaling tapat. Not sure kung nakikita nyo ha, pero 140 watts. So tago lang natin sa silong yung mismong unit, baka kasi masira. Ang pwede lang na, ang alam ko pwede lang naman ibabad sa araw is yung mismong solar setup. So yan po itsura niya actually. Ang laki. Isang dipa ko rin siya. Isang dipa ko po yung kapag ka nakaspread siya. As in literal na isang dipa ko. Ganun siya kalaki.
So I think very useful ito kapag magka-camping kayo outdoor and hindi nyo na po problemahin yung power source ng inyong Blue Yeti. Up to 200 watts po yan, depende sa araw. For some reason sa tanghali tapat naman tayo, pero hindi siya humahataw hanggang 200 watts input. Let me check again. Steady lang talaga siya sa 140 watts na input. So anyway, pwede na. Tingnan natin kung gaano siya katagal, ilang oras bago niya full charge from battery empty ang isang 1000 watts na EB70 Blue Yeti. So balikan natin mamaya. I hope hindi mawala, baka manakaw to. Dito lang kasi ako sa basketball court. Balikan ko mamaya. Ang init. I change my mind. Nilagay ko dito sa taas ng sayang yung araw kasi. Tatagal lang kasi pag ginamit ko. Ayun sa taas ng e-bike. Kaso nga lang, mapapansin nyo, lagpas siya sa e-bike. So yeah, pwede siguro sa e-bike to. Itiklop yung babawasan mo ng dalawang panel, bali babawas mo rito. Whether kung pwede itiklop, pwede naman siya itiklop pala patalikod. So para magkasya, 3 panel lang. Pero kung 4 na panel, hindi kasya, lagpas. So ayan. So try na natin. Mas mataas na to this time yung wattage nya. Alright, okay, 48 lang, 61. Nilabas ko na 60. Okay, I think that's better than 20 watts. Makulimlim pa kasi wala yung kita nyo ba, puro ulap hindi blue ngayon ng langit, puro ulap puro puting-puti. So we have is around 50 to 60 average na watts na pumapasok. I hope this is much faster than like yesterday kasi napakabilis, napakabagal na charging. 60 sana umakyat since wala pa namang 12 or 1 PM, baka tumaas pa naman yung 12 or 1 PM na. Balikan natin mamaya. Napansin ko lang 11:20 na. So the more na umakyat tayo patanghali, tumataas din yung wattage na pumapasok sa Blue Yeti natin. Kanina 50 to 60, ngayon naglalaro siya actually sa 80 to 90. Nag-90 siya saglit pero yeah. Anyway, siguro pag umakyat tayo ng 12 to 1 PM, maybe 1 PM, lalagpas na ng 100 yan finally. Yan yung ang hinihintay talaga natin. So yun, andun pa rin po siya sa bubong ng e-bike. So yun, ito ko na lang kasi para hindi kita pag doon kasi sa sahig. Baka kasi alam mo na, matakaw sa mata, mahirap na. So nalagay ko na lang sa part na hindi kita agad ng mata, hindi agad pansinin ng mata, and hindi isipin na valuable. Alam mo na, mahirap to. So yun, also I check kung magkano pala tong portable solar na to, na setup na to. Ito lang, itong portable set na to ng solar panel is nasa 24,000 may get. So basically parang 25,000 pesos. So may kamahalan din. Pero again, kung makaka setup naman kayo siguro na mas mura, yung budget version. Hindi ko lang alam kung kasing lakas ng 200 watts magagawa nyo. But if you can, please do. Mas okay yun kung makakamura kayo. Pero this one is 25,000. Medyo may kamahalan din. Currently nasa bumaba ulit kasi na 44. Kasi kumulimlim ulit. Medyo dumilim ulit So yun, pag may ulap, napapada ang malaking ulap, babagsak siya ulit. Pagka nawala ulit yung ulap, akit siya ulit ng 60 to 90. So yun, nakadepende rin talaga sa sikat ng araw. Tapos pag umuulan, wala pang 20 watts. Kanina, tulad kahapon, nag-aambon. Wala talagang direct na sinag ng araw. Pero at least maliwanag pa rin. Maambon lang, maulap lang. Kaya niya hanggang 18 to 20 watts. Ang bagal nun, pero at least may napasok pa rin. It's not zero. Inaantabayan ko kung uulan kasi tatanggalin ko siya muna saglit kung uulan. But anyway, iwan ko ulit. Balikan ko mamaya ng mga 1 PM. So, ayun, naambon na. Ang oras ay 1:20. So, naka 2 hours tayo. 20% lang ang nadagdag kasi 20, nag-start ng 2040 na. So, basically, 20% lang ang dagdag, ulan na naman. Tatanggalin ko na ulit, baka masira. So nilagay ko na lang ulit sa bubong para safety, for peace of mind. Hindi pa kikialaman ng ibang tao. Hindi siya maulap or hindi umulan today, pero ayoko masyado umasa. I'm sure ulan na naman yung tag-ulan Meron lang tayo is 27 watts na napasok. Ganun pala kahirap mag-charge or ganun kahirap magpuno. Well, given naman siguro kasi ito ay 1,000 watts. Mataas po ang ang kanyang capacity kasi. Balikan ko after 2 hours or mga siguro hanggang tanghali na. Tanghali ko na balikan siguro. Alright? So ayun, nagbabadya na namang umulan. Galing din ako natapos dito. Pero in fairness naman,
80% na. So almost full charge na pala siya. Siguro kanina medyo humataw siya sa 100 plus na watts, kaya siguro umakyat ng bilis. So konti na lang full charge na siya. Bawal po kasi siyang mabasa sa ulan base sa kanyang website. Ipapakita ko sa inyo ha. Sa kanyang website, the website po ni Bluetti, as you can see, IP65 po siya. That means, IP65 means water splash lang po ang allowed sa kanya. And may note dito sa baba, kung papansin nyo ito, prevent exposure to rain or no soak in water. That means, hindi po siya pwede maulanan, pwede lang siyang matalamsikan ng tubig konti, pero hindi pwede talaga siyang mababad sa ulan or maulanan. At hindi hindi siya pwedeng ilublob sa tubig. So that is why hindi ko siya tinutuloy or kinukuha ko, pinapasok ko sa loob ng bahay every time na umuulan. Fortunately, mukhang lumakas kanina yung sikat ng araw. For some reason, patapos na siya, which is good. Pwede naman palang gano'n. So, best charging time talaga is tanghaling tapat. So, hintayin ko pa ng konti. Baka hindi pa naman umulan, umabot pa siya sa 100% bago tuluyang umulan. Ayun, currently 239, almost 240 actually. So after an hour, finally 100% na. Yes! Woo! So bigla siya nag-accelerate nung kalagitnaan bandang alauna. Doon siguro talaga tumaas yung araw kahit na halos 3/4 lang nung solar panel ang nasasakop ng araw, which is good. So yung finally natapos yung 1000 watts after 3 days. Pero bumilis talaga siya today kasi nga ito paano is umaraw-araw at hindi tumuloy yung ulan. Maulap pa rin, pero at least di ba napuno na. So kung tutusin pala, kaya naman yung punuin within a day, given lang na talaga sana mataas ang araw, may araw, hindi mag-uulan. So yun lang, napansin ko lang. So ayun, tapos ko na rin yung charging. So very good po, maasahan po siya. Plug and play lang talaga, literal. Wala na kayong ibang gagawin kundi isaksak na lang sa adapter. Yun. So direct, itong adapter na to kasama po to sa box ng Bluetti kapag binili niyo po yung Bluetti. Kasama na po siya yung adapter. Isasaksak na, i-connect nyo lang dito. Napakadali lang po. Plug and play and plug and pull. Very good po ito. Actually, bahala ko na rin kasing soon, maybe soon, is mabigyan ng focus ng konti yung aking travel vlog, travel channel sa YouTube. Kung di nyo po pala alam, ito po yung channel na yan, yung Awkward Pinoy. Sana follow nyo din po ako dun, support nyo din po ako dun. Anyway, still, kung meron po kayong balak na mag-camping, outdoor, any outdoor activities na kailangan nyo ng masasaksakan ng mga appliances nyo, mga devices, yung mga gadgets nyo, try nyo po itong si Bluetti. Yan. Ang price po niya is nasa around 24,000 to 25,000. Yes, may kamahalan, but pang matagalang gamit naman na po ito and pang maramihang gamit na rin. So make sure, syempre, kung bibili kayo, talagang gagamitin nyo para talaga masusulit nyo syempre yung price, yung babayaran nyo dito sa Bluetti solar panel na to. This is the 200 watts. Meron pa sila ibang mga watts, iba-iba. May mas mababa rito so mas mura po yun. I think mga 15,000 yata yung sumunod dito. So check nyo lang sa Bluetti website. Iwan ko yung link sa video description. Iwan ko na lang yung link. Doon nyo na lang po check kung ano po yung mga available pa na mga Bluetti pagpipilian na ganito. So yun, hanggang doon na lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon. Kita tayo dun sa kabilang channel ko sa Awkward Pinoy. I'll talk to you again soon.